dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. With all honesty, itong mga taong ito, hindi talaga sila tapat sa kanilang pagtuturo. Maging ako nung ako sabadista pa, hindi ako tapat sa pagtuturo dati. Ang isa sa mga tinuro sa akin dati, ganito. Meron bang mababasa na pinakain ng Diyos ang baboy sa mga Kristiyano? O kay Pedro? Sabi ko naman dati, kung sabihin nila na walang letra por letra, sabihin mo, hanggat wala kang mababasa sa Biblia na inutusan si Pedro ang mga Kristiyano na kumain ng baboy, hindi rin kami kakain ng baboy. Diba? Yan ang paninindigan ng mga sabadista. Hanggat wala kang mababasa sa Biblia na na iniutos ng Panginoon na kumain si Pedro ang mga Kristiyano ng baboy, hindi rin kami kakain ng karne ng baboy. Ngayong lumabas ang The Voice Bible, lumitaw na ang The Voice Bible. Mabasa talaga. Pig, pinapakain ng Panginoon kay Pedro. Anong sagot ng mga SDA? May palabra de honor ba? Ha? May palabra de honor ba mga sabadista? Wala. Bakit? Sabi nila, hanggat wala kang mababasa, hindi ako kakain. Ngayong may nabasa na, kumain na ba? Hindi. Salbahista talaga. Nagsinungaling pa. Di totoo yun. Hanggat wala kang mababasa. Ngayon, may nabasa na. Tinanggap ba? Wala. Walang palabra de honor. Hindi ko naniniwala sa mga pinagsasabi ng mga sulpot na yan eh. No? Okay. Atin ang ibigay ulit kay Champ Fernandez. But Champ Fernandez, yung next katanungan? Okay. Yun na po bro. Yun lang po. Salamat, Salamat Brother Windel. Salamat po. Okay, thank you sa iyo Brother Champ Fernandez. So, atin ulit balikan si Jeffrey Umbal. Jeffrey Umbal. Second question bro. Hello bro, ang second question ko, ikalawang tanong ko ay nakita ko po sa cellphone na ayon po sa isang Muslim na nahati daw sa dalawang bahagi ang simbahan. Ito po daw yung Roman Catholic Church at ang isa po daw ay Greek Orthodox. So, totoo po ba yun na nahati sa dalawang bahagi ang simbahan? Yes, nahati siya bro noong 1054. Sa madaling salita, before 1054, isang iglesia lang yan. Yung sinasabi ng mga sabadista, mas nauna daw ang Greek Orthodox sa Roman Catholic Church, kasinungalingan yon. Sabay yan eh, iisang iglesia lang yan eh. Nag-split lang noong 1054. Kaya naging dalawa. Pero walang isa man sa dalawa ang protestante. Ilang protestante nagsimula lang kay Martin Luther. So isang iglesia lang talaga yan. Tingnan nyo hanggang ngayon. Tingnan nyo sa ano ko, wait lang nga, pakita ko lang muna para may pakita ko yung nasa Facebook ko naka-upload eh. Yung ano, yung ang Greek Orthodox at ang Roman Catholic Church sabay nagmisa sa ito, kita ka?
Wait lang. Ayan. Ayan o. Sabay silang nagmisa. Wait lang ha. Paano ba to? Hindi tutunog to kasi pag tumunog to, copyright tayo. So, ito. Kung magkaibang iglesia pa ang RCC at ang Greek Orthodox ayon pa kay Denmar Santiago, bakit they celebrate Mass together? Ito, Catholics and Orthodox celebrating Mass together at Apostles John Grave sa Ephesus, Turkey. O yan. Sabayan nagmisa ang Greek Orthodox at ang Katoliko sa libingan ni Apostol Juan. Isang iglesia lang yan. Nag-split lang nung 1054. Kaya walang nauna sa dalawa. Iisang iglesia lang yan. Ano ba naman tong si Dan Maasin at Denmar Santiago? O ano-ano mga pinagsasabi? Oh, brother Jeffrey Ombal,